Alam ko po na lahat ng tao gusto ng galak, right? Gusto ng saya. Di po ba? Well, alam po ito ng Panginoon. Yan ang sabi niya eh. Sabihin mo, alam ko yan. Gusto nila ng galak, ng saya. Kaya, ito po, naramdaman ko. Kaya, sa sobrang pagmamahal po niya sa atin, look at this, tingnan niyo po ginawa ng Panginoon. Gumamit siya ng mga salita para tayo ma-attract o magka-interest sa mga tinuturo niya. Napakabait ng Panginoon. Well, pakinggan niyo po ang in-effort ng Panginoon para maintindihan lang natin siya. Well, pag sinabi in-effort, it doesn't mean nahihirapan ng Lord. In-effort, kasi pag sinabi mong in-effort, mahalaga ito sa iyo. Yun ang na-feel ko po. Napakahalaga sa Panginoon. Hindi itong babanggitin kong salita niya. Okay, makinig po kayo mabuti. Book of John, chapter 15, verses 10 to 11. Well, dito po, mayroon siyang niliwanag. Ang sabi niya, dadaan-dahanin ko po, pakinggan niyong mabuti. Ang sabi niya, kung inusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, so hinalintulad po ng Panginoon, sarili niya. Ang sabi niya, katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya, nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, sabi ni Jesus. At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ibig sabihin, gusto ng Panginoong Jesus makompleto yung ating kagalakan. Well, dito po, tinuturo ni Jesus kung paano tayo magkakaroon ng complete joy. Walang paraan po na tinuro niya ay katulad din ng ginawa niya. Di po ba? Ang sabi niya, sinusunod niya ang utos ng kanyang Ama. Well, ang result, sabi niya, nanatili ang pag-ibig ng Ama sa kanya. Another result, yung complete joy nasa kanya. Kita niyo po yung pagkasunod-sunod noon. So, dito po, niliwanag ni Jesus na ang pag-ibig ng Diyos Ama ay nananatili lamang. Again, nananatili lamang sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya ang mga sumusunod sa Kanya ay makaka-experience ng complete joy. So, maliwanag po dito na mananatili lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin kapag tayo po ay sumusunod sa lahat ng pinadala niyang salita sa Panginoong Jesus. So look at that. Kung gaano kabuti ang tinatawag na Ama sa langit. Hindi siya nakikita. Pero lahat ginawa niya ang paraan para ang tao na hindi naman Diyos, hindi kasing talino, kasing lakas na Diyos, gumawa po ng paraan ang Ama sa langit. Di po ba? So pinadala niya
si Jesus, pinadala niyang salita rin sa ating lahat. Well, yan pong pag-ibig ng Ama, ang dahilan kaya naisulat yung famous scripture, John 3:16. Basic na katotohanan. Ang sabi po rito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son," yan po si Jesus, "that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Sa Tagalog, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa sanlibutan. Kasama tayo dito lahat. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, again, si Jesus po yan, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po, napakaliwanag ang napakalaking pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Bakit po? Yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus, imagine po, ibinigay niya. Inoffer niya sa ating lahat. Tayong lahat na makasalanan. Para ang lahat, look at this, ito po yung maganda rito para ang lahat ng bibilib sa Kanya, lahat lang ng bibilib ay hindi mapahamak, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ganon din, pakinggan niyo itong mabuti, gusto kong madiin ito sa puso at isip niyo. Sabihin niyo, hindi ba napaka-great ang inoffer ng Ama sa lahat? Right? Di ba great? Wala na makakapag-offer pa sa atin ng ganitong ibang Diyos. Pero ito po, ang question, bakit nagkakaganito ang mundo? Inoffer ng Ama ang lahat. Kanyang kaharian, kanyang pag-ibig, kanyang pagpapatawad, pagpapala. Lahat inoffer niya. Ang pagtuturo, ang kanyang talino, everything inoffer niya. Kaya lang, hindi po lahat ng tao ay tinanggap ang kanyang inoffer. Bakit po? Karamihan, ayaw sumunod sa Kanya. Ayaw sumunod sa mga utos niya na pinadala niya sa Panginoong Jesus na bugtong niyang anak. Kaya sa John 15, again, verses 10 to 11, ito po yung maliwanag na sinabi ni Jesus. Kung sinusunod ninyo ang utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Well, dito po, niliwanag ni Jesus na ma-experience lang ang complete joy na galing sa Kanya kapag sinusunod natin ang mga utos na tinuturo niya na galing sa Ama. Huwag po kayo malito, galing sa Ama, tapos si Jesus ang nagtuturo. Gusto ko lang maunawaan po ninyo na sila ay nag-iisa. Kaya lahat ng sinasabi ni Jesus, nang galing sa Ama yon, na sinasabi rin sa atin.
Nag-iisa kasi sila. Hindi isang persona. Iba yung Father, iba yung Son, iba yung Holy Spirit. So, inutusan si Jesus ng Ama dito upang lahat ng kalooban ng Ama, lahat ng tinuro ni Jesus galing sa Ama. At sila'y nagkakaisa sa lahat ng tinuro ng Ama. Okay po ba? So, lahat po ng problema sa mundo at problema ng lahat ng tao, yan pong sinasabi kong yan ang dahilan. Yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Walang hindi pagsunod po sa Diyos, hindi pagsunod sa Kanyang pinag-uutos. Well, yan po ang dahilan, kaya ang mundo natin ay mas marami ang malungkot. Mas marami ang sumasama ng sumasama. Walang kasamaan po o evil, hindi nagbibigay ng tunay na joy o kagalakan. Tama po ba? So pag tinignan mo, ang magnanakaw sa tunay na kagalakan, kasalanan na dulot ng devil, na ginagawa ng mas maraming tao. Tama po ba? So, well, at this point, tingnan niyo po ang anyo ng kasamaan na hinula na mangyayari sa mga huling araw. Okay, makinig po kayong mabuti. Gusto ko pong reviewin natin ito. Tingnan niyo, sinulat na po kasi sa Bible. Sabi rito, 2 Timothy 3 verses 1 to 5. Sabi po rito, paalala, but mark this, markahan niyo ito. There will be terrible times in the last days. So pakinggan niyo po ang unang binanggit dito na number 1 na ito yung nakita ko Yung unang binanggit, ito yung number 1 kung saan mag-uugat ang lahat pa ng kasamaan. Look at this. Again, uulitin ko po. But mark this. There will be terrible times in the last days. Ito na. People will be lovers of themselves. Again, people will be lovers of themselves. Lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ito, paalalang mabuti ito, lalo na sa Kristiyano. Sabi rito, having a form of godliness, but denying its power. Well, sino pa ang magpapaalala po nito? Ang sabi rito, have nothing to do with such people. Well, gusto ko rin pong basahin sa Tagalog. Sabi rito, tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim, sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo o magpatawad sa kaaway nila. Malupit, walang awa,
mapanira sa kapwa. Walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Well, ang lahat po ng binanggit dito ay mukha ng iba't ibang uri ng kasalanan ng tao. Makikita nyo rin po dito na anumang uri ng kasalanan, hindi po nagbibigay ng joy o kagalakan. Well, makikita rin po dito na hindi ito ang mga gusto o inuutos ng Diyos. Well, ang totoo po, lahat ng nabanggit dyan ay kinakamuhian ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang kinakamuhian ng Diyos, kailanman hindi magbibigay ng tunay at kompletong kagalakan. Hindi po. Yan po ang dahilan kaya marami ang malungkot, natatakot, nagkakagulo, namumuhi, naghihirap, at walang katahimikan. Bakit po? Kasi tandaan niyo po ito, anuman ang kinamumuhian ng Diyos ay palaging nagbibigay ng lungkot, hindi saya. At gusto ko pong i-declare natin na si church ito. Okay ba? Ready po ba kayo? Okay, say this aloud. Sabihin niyo po, anuman, lakasan niyo po, anuman ang kinamumuhian ng Diyos. Doon sa baba, sa conference room, pakilakas po, gusto kong marinig kayo. Okay, anuman ang kinamumuhian ng Diyos ay nagbibigay ng lungkot, hindi saya. Naniniwala po ba kayo dyan? Pinasigaw ko po yan sa inyo para yung sigaw ninyo doon sa inyong pandinig. Ito yung sinabi din. Pinasabi sa amin, pinasigaw sa amin, anuman ang kinakamuhian ng Diyos ay nagbibigay ng lungkot. Hindi saya. Gandang friend, word. Para siyang friend. Kasi every time kayo nabubuhay, humihinga, saan man kayo naroroon, pag inuudyukan kayo ng devil, ng masama, kahit simpleng kasinungalingan, mag-i-start po dyan eh. Kasi maliit na kasinungalingan, para siyang maliit na butas. Diba? Maliit na butas. O yan nga ang kaaway natin sa bahay na nagngangat-ngat, diba? Huwag mong bigyan ng maliit na butas eh. Kasi pag may butas na gano'n, ngangat-ngatin na niya yan. Makakapasok na siya. Ganon ang devil. Kapiraso lang na sinungaling. Meron na siyang mga ngat-ngat sa life ninyo. Kapasok na yon. Di po ba? Kaya ang matalino pong tao, binabantayan niya sarili niya. Utak niya. Kung meron kayong pagkakaabalahan sa buhay, kung gusto po ninyong tunay na kayo ay mapagpala ng Diyos, sarili niyo. Number 1, kaaway po kasi walang iba kung hindi kasalanan ng devil po ang nagbigay. Andiyan po lagi ang labanan. Kahit anong kaguluhan sa mundo, kaguluhan sa pamilya, sisiguraduhin ko po, merong mali sa pamilya. Merong mali sa buhay. Kukut-kutin po kayo niyan somewhere in your life. Parang hindi ngayon, pero parang sisidlan ng tubig yan na may butas.
Kung kailangan nyo yung tubig, tulo ng tulo yung pagka naglagay kayo ng kasalanan sa buhay po ninyo. Wala po, hindi po pwede itong burahin eh. Nakuha niyo po. So yan po, sabihin nyo kahit sa mga mag-anak mo, kapamilya, sabihin nyo, anak, say this aloud. Ano man ang kinakamuhian ng Diyos ay nagbibigay ng lungkot, hindi saya. Sisingilin po kasi tayo at sisingilin ng salita ng Diyos somewhere. Kahit makalusot ka isang beses, kahit nga maraming beses makalusot ka eh. May butas, dumadami butas ng sisiglan mo. Damihan mo kasalanan mo. Diba? Dumadami po. Agos ng agos. Kaya wala ang tao. Hindi nila alam. Hindi alam ng tao. Ito na po, maganda na itong umpisa. Sayang, wag yung sayangin ang oras. Mandar po ang oras. Pag walang kapakinabangan kayong ginagawa, you can't stop yung clock, yung time eh. Para bang, pag winaste nyo yung bawat oras, bawat minuto, kayo na po nawawalan kasi tumatanda kayo. Tapos pag nahirati kayong wala kayong ginagawa, abot ng 10 taon yan, ganyan lang ang life ninyo kasi hindi nyo sinechange eh. Unless mag-decide ka, babantayan ko yung life ko, ako, unang magbabantay. Kasi hindi lahat ang tao, maski ng magulang ko, hindi alam ang iniisip ko. Laman ng puso. Ako, kahit laman ng puso ko, kaya ako ang magbabantay sa sarili ko. Lahat ng ginagawa kong mali, kinakalaban ko sarili ko, kinakalaban ko ang buhay ko, kinakalaban ko ang lahat ng mahal ko sa buhay. Saan pa kayo? Hindi pa po ba kayo susunod sa Panginoon? Hindi pa po ba kayo ma-inlove sa Lord? Hindi pa po ba kayo magbabasa ng salita niya, pag-aaralan nito para masunod dito? Hindi lang after Sunday o after dito, paglabas ninyo, wala na. Wala na yung natutunan. Kayo po mawawalan pagka nagkaganon. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together.
If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the TROMSGO community.